Maraming salamat po sa pag-imbita niyo sa akin dito sa mansyon niyo, Senyora Jimena. Wika ni Lena sa may edad na ginang na kasama niyang kumakain ng hapunan ng gabing yun. Kaibigan ng kanyang mga magulang si Senyora Jimena. Bukod sa business partner, board member ang kanyang ama ng kumpanyang pag-aari ng matanda. Nang magpunta ang mga magulang ni Lena sa ibang bansa para iselebra ang wedding anniversary ng mga ito 3 linggo na ang nakalilipas, inimbitahan siya ni Senyora Jimena na doon muna pansamantalang manatili sa mansyon nito. Ayon sa Senyora, mag-isa lang ito sa mansyon kasama ang mga katulong. Tinanggap ni Lena ang imbitasyon ng matanda. Noon pa man ay malapit na siya sa ginang. Isa pa, mag-isa lang din siya sa bahay nila ng mga magulang dahil nag-iisang anak lang ang dalaga. "You're always welcome in my house, Iha." Magiliw na sagot sa kanya ng ginang. "Kapag gusto mong dumito, magsabi ka lang sa akin." Sa kasalukuyan ay magta3 linggo na rin siya sa mansyon ni Senyora Jimena. Bukas ay nakatakda na siyang umuwi dahil yun ang araw ng uwi ng mga magulang niya. Pagdating ng mga ito sa naiya ay didiretso ang mga ito sa mansyon ng matanda para sunduin siya. "Pwede po ulit tayong manood ng mga classic movies, Senyora?" Nakangiting tanong ni Lena. Mahilig sila na manood ng mga lumang pelikula at natuklasan niyang ganoon din ang matanda. Habang nasa mansyon siya ay ilang beses silang nanood ng mga classic romance film sa malawak na TV room ng mansyon. "Of course, Iha. Ngayong ibinigay ko ng pamamahala ng kumpanya sa apo kong si Jameson, ay marami na akong oras." Anito. Kilala ni Lena ang 2 apo ni Senyora Jimena na sina Jameson at Jackson. Dati niyang schoolmate ang kambal noong kolehiyo. Dahil iisa ang sirkulong ginagalawan, madalas din niyang makita ang 2 lalaki sa mga pagtitipong dinadaluhan niya kasama ang mga magulang. Sa katunayan, sinubukan siyang ipares ni Senyora Jimena sa apo nitong si Jameson. Walang kaso yun kay Lena dahil sa edad na 27 ay single pa siya. Bukod pa roon, noon pa man ay crush na niya ang apo nitong si Jameson. Bukod kasi sa gwapo at naginoo, magaling ang binata sa negosyo. Subalit ramdam niya na hindi naman siya gusto ni Jameson. At kamakailan nga lang ay nagpakasal na ito sa ibang babae. Isang nurse ang misis nito at nakilala nito sa ospital. "Sige po, Senyora, babalik ako ulit. Marami pang lumang pelikula na hindi ko pa napapanood." Excited na sagot ni Lena sa matanda. Pagkatapos kumain ay tumuloy sila sa sala para doon magtsaa. Pinagbigyan din niya ang matanda sa request nito na tugtugan ito ng piano. "Thank you, Iha. Bigla ko na namang naalala ang esposo ko." Wika kay Lena ni Senyora Jimena matapos niyang tugtugin ang paborito nitong piyesa sa piano. Ilang taon na ang nakalipas mula nang pumanaw ang asawa ni Senyora Jimena. Gayon din ang nag-iisang anak nito. Ang tanging natitirang pamilya ng matanda ay ang 2 apo na sina Jameson at Jackson. Mula sa grand piano ay tumabi si Lena sa matanda na nasa malawak na sofa. "You're really talented, Iha. Parang lahat ng bagay ay kaya mong gawin. You're good at painting. You have a lovely voice at magaling ka ring magpiano." Patuloy na pamumuri ng matanda. Isang painter si Lena. Sa katunayan, sa susunod na buwan ay magaganap ang unang exhibit ng mga obra niya. "Senyora, baka nakalimutan niyo na hindi ako marunong magluto." Natatawang baling niya sa matandang ginang. "Oh well, you can just hire the best chef in the world to cook for you. O mag-asawa ka ng marunong magluto. And speaking of, alam mo bang magaling magluto ang apo kong si Jackson?" Napanguso siya. "Talaga, Senyora?" "Oo, Iha. Mas magaling siya magluto kaysa kay Jameson. Kapag umuwi siya dito sa mansyon ay madalas niya akong ipagluto ng paborito kong chop suey. Ngayong linggo ang uwi niya mula sa Italy. You should come here para matikman mo ang luto niya." Bahagya siyang nag-angat ng kilay sa matanda. "Nako, Senyora, mukhang sa isa niyo namang apo ako plano ireto ah." Ngumiti ang kausap. "Well, Jackson is still single, Iha. Wala rin akong nababalita ang girlfriend niya." Dahil kambal sina Jameson at Jackson, ay magkamukha ang mga ito. Parehong gwapo ang 2 lalaki. Subalit sa dalawa ay si Jameson lang ang crush ni Lena. Hindi niya gusto si Jackson dahil masyado siyang nayayabangan sa binata. "Well, no offense, Senyora, pero hindi ko po type si Jackson." Diretsyong wika niya sa matanda. "Really? Bakit naman?" Nakangiti at tila hindi naman na-offend na tanong ni Senyora Jimena.
Well, college pa lang, sikat na po si Jackson sa campus bilang babaero. Masyado pang mayabang kung umasta. Akala mo kung sinong biyaya ng langit sa mga babae. Di hawak na mas gwapo naman sa kanyang kakambal niya. Nakaismid na sagot niya. Isa pa, I don't think magkakasundo kami ni Jackson, kaya wag niyo na akong subukang ipare sa apo niyong yun. Hindi niya matandaan kung nagkaroon sila ng maayos na pag-uusap ni Jackson. Makita pa lang kasi niya ang ngiti ng binata ay naiirita na siya. Parang lagi itong gagawa ng kalokohan sa mga ngiti nito. Baka kasi hindi mo pa nakikilala ng lubos ang apo kong yon, iha. Basta, there's something in that grandson of yours that I don't like, senyora. What about your parents, iha? May napupusuan na ba silang ireto sa'yo? Puno ng kuryosong tanong nito. Nagkaroon ng kasunduan si Lena at ang kanyang mga magulang na ang mga ito ang mamimili ng lalaking mapapangasawa niya. Yun ay kapalit ng pagkuha niya ng kursong fine arts noong kolehiyo. Bumayag si Lena dahil bukod sa kanyang matinding passion sa art, walang kaso sa kanyang arranged marriage. Naniniwala kasi siya na natututuhan ng pagmamahal. Patunay roon ng kanyang mga magulang. Bunga ng arranged marriage ang mga magulang ni Lena. At sa gitna ng pagsasama ay natutunan ng mga itong mahalin ng isa't isa. Isa pa, alam niyang hindi na magpipili ang mga magulang ng hindi mabuting lalaki para sa kanya. Wala pa po, senyora. Hindi naman ako nagmamadaling mag-asawa. I just turned 27 3 months ago. Wika niya. Nagkaroon naman si Lena ng ilang nobyo noong nag-aaral pa siya, subalit walang nagtagal sa mga yon. Alam naman kasi niya na sa huli, ang mga magulang ang pipili ng mapapangasawa niya. Ilang sandali pa silang nag-usap ni Senyora Jimena bago nagpa siyang magpahinga sa gabing yun. Good night, iha. Good night din po, senyora. Sagot niya bago dumiretso sa guest room na tinutuluyan. Samantala, 5 oras ang nakalipas, 2:00 ng madaling araw, sa wakas ay nakarating si Jackson sa mansyon ng kanyang pamilya sa Quezon City. Senyorito Jackson, ikaw pala yan. Diyos ko, gabing-gabi naman na po ang uwi ninyo. Bungad sa kanya ng isa sa mga kasambahay nila. Ilang oras na delay ang flight ko, manang. Sagot niya sa matanda. Galing si Jackson sa Italy. Isang buwan siyang nanatili roon para sa isang motocross competition na sinalihan niya. Bukod sa pagiging isang engineer, isang professional motocross champion ng binata. Madalas siya sa ibang bansa dahil sa mga kompetisyong sinasalihan. Sa susunod na linggo pa sana ang uwi niya, subalit napaaga yon dahil bigla niyang namiss ang abuela. Ang kanyang lola Jimena ang nagpalaki sa kanya at sa kanyang kakambal na si Jackson. Teenager pa lang sila ng kanyang kakambal nang pumanaw ang mga magulang sa isang aksidente. Teka, halika sa kusina, ipagkahanda kita ng makakain. Anito. Isang pagod ng ngiti ang isinagot ni Jackson sa kasambahay. Hindi na, manang. I just want to sleep right now. Dahil nagkaroon ng aberya ang eroplanong sinasakyan ay hindi siya nagkaroon ng maayos na tulog sa durasyon ng flight. Pagdating naman sa NAIA, naipit pa siya sa traffic kaya lalo siyang naatraso ng dating. Sige, senyorito, magpahinga ka na. Bukas ko na ipapaalam sa lola mo na nandito ka na. Anang kasambahay. Dumiretso si Jackson sa ikalawang palapag ng mansyon. Pagdating sa silid ay nagsalubong ang mga kilay niya nang hindi niya mabuksan yon. Nakalak ang pinto ng silid. Nagtataka man ay iniwan niya ang maleta sa tapat ng kwarto at dumiretso na lang sa katabing silid na siyang isa sa mga guest room. Hindi tulad ng silid niya, hindi nakalak ang pinto ng naturang guest room. Pagpasok sa kwarto, sa halip na buksan pa ang ilaw ay diretso ng hinubad niya ang saplot sa katawan. Tanging boxer briefs lamang ang itinira niya bago padapang humiga sa malawak na kama. Dahil sa pagod at antok ay agad siyang nakatulog. Samantala, 5 oras na nakalipas, 7:00 ng umaga, ganoon na lamang ang gunat ni Lena nang magising siya na hindi na siya mag-isa sa kama. Sa tabi niya ay natutulog ang isang lalaking tanging boxers lamang ang saplot sa katawan. Oh my God! Isang tili ang pinakawalan niya. Umungol ang nakadapang binata. What the f***? Uslan ng lalaki sa paos na boses bago unti-unting nag-angat ng tingin. Napasinghap si Lena nang tumambad sa kanya ang pamilyar na mukha ni Jackson. Hindi niya maipagkakamali ang binata sa kakambal nitong si Jameson dahil si Jackson lang ang may nunal sa mukha sa magkapatid. Lena, anong ginagawa mo dito? Oh, is this a dream? Ang ganda mo pala sa umaga. Tila wala sa sariling sambit nito.
Mula sa pagkakakunot ng noo ay ngumiti ang binata. Sinubukan itong abutin ang mukha niya, subalit mabilis niya yung iniwas dito. Anong panaginip? Hindi to panaginip, Jackson. Napakurap ang binata. Oh, hindi pala to panaginip. You're really here. Paano ka napunta dito sa guest room? Hindi ba dapat ikaw ang tanungin ko? Anong ginagawa mo dito sa mansyon ni Lola? Bisita ako ni Senyora. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Bakit nandito ka sa kama ko? Namula ang buong mukha niya nang mula sa mukha nito ay bumaba ang tingin niya sa hantad na katawan nito. I got home late last night. Nakalakang pinto ng kwarto ko kaya dito ako dumiretso sa katabing guest room. At paano hindi mo ako nakita ha? I was dead tired yesterday. Hindi na ako nagbukas ng ilaw. The bed is huge. Anong malay ko na may tao pala dito? Bakit nakahubad ka? Umangat ang sulok na mga labi nito. Well, I always sleep in my boxers. Pagkatapos kong maghubad, dumiretso ako ng higa dito sa kama. Bago pa siya muling makapagsalita ay biglang bumukas ang pinto ng silid. Iniluwan niyo ng isang kasambahay at si Senyora Jimena. Malakas na napasinghap ang katulong habang nanlaki ang mga mata ng abuela ni Jackson. What's the meaning of this? Bakit magkasama kayong dalawa sa kama, Lena, Jackson? Tanong ni Senyora Jimena. Senyora, nagising na lang ako na nandito sa tabi ko ang apo niyo. Paliwanag niya sa matanda. Jackson, wag mong sabihin ginapang mo si Helena. Anong matanda sa apo? What are you talking about, Lola? Sa itsura kong to, mukha ba akong manggagapang ng babae? Hindi napigilan ni Lena ang pag-ikot ng mga mata. Ang yabang talaga ng walang ya. Then what are you doing here in the guest room? At wala ka pang saplot? Naieskandalong tanong ng matanda. I will explain later, Lola. Can you leave us first? Kailangan ko magbihis. Pagkatapos niyo mag-ayos ay bumaba kayong dalawa. Anong matanda bago isara ang pinto. Nang maiwan sila ni Jackson sa silid ay tumayo ang binata mula sa kama. Nanlaki ang mga mata ni Lena nang makita ang malaking umbok sa boxers nito. Agad siyang kumuha ng una na tinagi sa lalaki. What the hell, Lena? Salubong ang mga kilay na baling sa kanya ni Jackson. Takpan mo nga yung ano mo. Nakatayo eh. Ngumisi si Jackson nang ibaba ang tingin sa sarili. Normal lang na tumayo to sa umaga, Lena. Bakit masyado kang namumula dyan? First time mo bang makakita ng ganito? O masyado kang nalalakihan dito sa alaga ko? Mayabang ka na, bastos ka pa. Namumulang singhal niya. Anong bastos sa sinabi ko? At kung nababastusan ka pala, bakit hanggang ngayon nakatingin ka? What, Lena? Sarap ba tingnan ng katawan ko? Pwede mo rin tong hawakan, libre lang. Nakangising sagot nito. Magbihis ka na at lumabas. Nanggigigil na sagot niya bago tinungo ang banyo sa silid. Sumalubong sa kanya ang namumulang mukha pagharap sa salamin. Ang kapal talaga ng lalaking yun. Akala mo kung sino gwapo. Naiinis na wika niya sa sarili. Well, gwapo naman talaga siya. Macho pa. Sagot sa kanya ng atribidang parte ng isip. Ipinilig ni Lena ang mukha upang mawala sa isip niya ang imahe ng matipunong katawan ni Jackson, lalo na ang malaking pagkalalaki nito. Nagtagal siya sa banyo. Paglabas niya roon ay wala na nga si Jackson. Ilang sandali pa ay lumabas na rin siya at lumabas sa unang palapag ng bahay. Naabutan niya sa dining area si Jackson at Senyora Jimena. Tila nakikipagtalo ang binata sa abuela. Good morning, Senyora. Nag-aalang ang bati ni Lena sa matanda. Sabay na bumaling sa kanya ang maglola. Wala bang good morning para sa akin, Lena? Nakaangat ang isang sulok ng mga labing tanong sa kanya ni Jackson. Nakabihis na ang binata. Isang puting t-shirt at itim na cotton shorts ang suot nito. Gusto niyang irapan ng lalaki subalit dahil kaharap nila ang abuela nito ay tipid na tumango lang siya. Good morning. Lena, sit down beside Jackson, iha. Kailangan natin pag-usapan na magiging kasal niyo ng apo ko. Wika ni Senyora Jimena. Nanlaki ang mga mata niya sa sinabi ng matanda. Teka, ano po? Kasal namin ng apo niyo? You two will be getting married. Aba, hindi maaaring hindi kayo magpakasal pagkatapos ko kayong maabutan sa iisang silid. Anang matanda. Wala sa sariling napaupo si Lena sa tabi ni Jackson. Nawala ang gutom niya sa narinig. Lola, like I said, walang nangyari sa amin ni Lena. Nagpunta lang ako sa guest room dahil nakalak ang kwarto ko.
I was just too tired to turn on the lights last night. Hindi ko alam na nandun siya. Paliwanag ni Jackson sa abuela. Senyora, totoo po ang sinabi ni Jackson. Walang nangyari sa amin. Kung anong naabutan niyo kanina, yun lang yun. Napasigaw ako pagising ko dahil nagulat ako nakatabi ko siya sa kama. Pero walang anumang nangyari sa aming dalawa. Ani Lena sa matanda. Pero ipinagkatiwala ka sa akin ng mga magulang mo, iha. Paano kapag nalaman nila ang nangyari? Ano na lang ang mukhang ihaharap ko sa kanila? Wala po akong sasabihin sa mga magulang ko, senyora. Aksidente lang naman ang nangyari eh. Tulad ng sinabi ni Jackson, hindi niya alam na may ibang tao sa guest room. No, iha. Kailangan kang panagutan ng apo ko. Oo, walang nangyari sa inyo, pero natulog pa rin kayo sa iisang silid. Anong malay ko kung nahawakan ka pala ng apo ko? Isa pa, nakita mo rin ang katawan niya, iha. Aba, noong kapanahunan ko, magkakitaan lang ng binti ng babae at lalaki ay kailangan na magpakasal sa isa't isa. Lola, wala na tayo sa panahon mo. Ani Jackson sa abuela. Hindi pinansin ng matanda ang apo at patuloy na nakatingin kay Lena. Ayaw kung magkasira kami ng mga magulang mo, Lena. Kaya buo na ang pasya ko. Magpapakasal kayo ni Jackson sa lalong madaling panahon. Nalaglag ang panga ni Lena habang narinig niya ang malakas na buntong hininga ni Jackson. Lola, you can't do this to us. Matalim na bumaling ang matanda sa apo. Pinagbigyan kita dyan sa pagmumotor mo, kahit na alam kong delikado yan. Kaya ngayon, ako naman ang pagbigyan mo. Kapag hindi mo pinakasalan si Lena, ay itatakwil kita, Jackson. Wala kang makukuha kahit na $5 mula sa akin. Lahat ng mamanahin mo sa akin ay ibibigay ko sa kakambal mo. At huwag mo akong subukan dahil alam mo wala akong binibitawang salita na hindi ko ginagawa, apo. Nakipagsukatan si Jackson ng tingin sa abuela. Suwalit sa huli ay tumango ang binata. Alright, Lola. Pakakasalan ko po si Lena. Deklara ng lalaki. Hindi ako magpapakasal sa'yo. Laglag ang pangang baling niya kay Jackson bago ibinalik ang tingin sa lola nito. Senyora, hindi ako magpapakasal sa apo niyo. You will, iha. Magpakasal kayo ng apo ko kung ayaw mong magkasira kami ng mga magulang mo. Kapag sinabi ko sa ama mo na naabutan ko si Jackson sa silid mo at walang damit, sigurado ako na pipilitin niya ako na ipakasal kayong dalawa. Napalunok si Lena. Kilala niya ang ama. Bukod sa pagiging protective sa kanya, masyado itong konserbatibo at makaluma. Siguradong kapag nalaman nito ang nangyari, pipilitin nga siya nitong magpakasal kay Jackson. Sa huli, tulad ni Jackson ay napilitan siyang tumango sa matanda. Okay po, magpapakasal ako kay Jackson. Bueno, pagdating ng mga magulang mo mamaya ay saka natin pag-usapan ng tungkol sa magaganap na kasal niyo ng apo ko. Nakangiting deklara ni Senyora Jimena. Wala sa sarili si Lena habang kumakain ng almusal. Hindi siya makapaniwalang sa isang iglap ay ikakasal siya. At kay Jackson pa na isa sa pinakamayabang na lalaking nakilala niya sa buong buhay niya. Pagkatapos mag-almusal ay nagpaalam si Senyora Jimena na aakyat sa silid nito. Ginamit naman ni Lena ang pagkakataong yon para dalhin si Jackson sa bahagi ng mansyon na walang ibang tao. What is it, Lena? Gusto mo na agad ako masolo? Nanunuksong tanong ng binata. Inismira niya ito kasabay ng pagbitiw niya sa braso nitong hawak niya. Kailangan nating mag-usap. Ano, Jackson? Talaga bang papayag ka magpakasal tayong dalawa? Nakibit-balikat ang binata. You heard the old woman, Lena. Aalisan niya ako ng mana kapag hindi ako pumayag na magpakasal sa'yo. Ikaw, bakit ka pumayag na magpakasal sa akin? Muli ay naging pilyo ang ngiti nito. Don't tell me, gusto mo na ako pagkatapos mong makita ang katawan ko. Sininghalan niya ito. Excuse me, ang kapal din naman ng apog mo, no? FYI, si Jameson ang crush ko, hindi ikaw. Napansin niyang nagdilim ang mukha ng lalaki nang maggitin niya ang pangalan ng kakambal nito. Then bakit ka pumayag na magpakasal sa akin? Hindi naman ako si Jameson. My father is very old-fashioned. Gaya ng sinabi ng lola mo, pipilitin niyang panagutan mo ko kahit na wala naman nangyari sa atin. Ayoko magkasira sila ni Senyora Jimena. Muling tumalim ang tingin niya kay Jackson. Bakit ba kasi dun ka natulog sa guest room agad? I told you, nakalakang pinto ng kwarto ko at hindi ko alam na nasa guest room ka. Paano ko malalaman na totoo nga yung dahilan mo, ha? Anong gusto mong palabasin? Na sinadya akong tumabi sa'yo? Hinagod siya nito ng tingin. I admit you're pretty, Lena, pero hindi ako desperadong lalaki.
If you don't know, maraming babaeng nagpapakamatay para sa atensyon ko. Natawa siya bago pinaypayan ng kamay ang sarili. What is it? Naiinitan ka? Nagtatakang tanong ni Jackson. Bahagya siyang natawa subalit agad ring umismid. Ang hangin mo kasing lalaki ka. Akala mo kung sino kang gwapo. Gwapo naman talaga ako ah. Ngumisi ito at bahagyang yumuko upang ilapit ang mukha sa kanya. You're blind if you don't think this face doesn't look good, Lena. Sa halip na sumagot ay wala sa sariling napatitig siya sa mukha nito na halos isang tangka lamang ang layo sa kanya. Malalim ang mga mata nito na lalong pinaganda ng mahahabang pilikmata, matangos ang ilong, mapula ang mga labi, perpekto ang tabas ng panga. Bawat anggulo ng mukha nito ay walang kapintasan. Nakadagdag pa sa apil nito ang nunal nito sa ibaba ng kanang mata na kung tawagin ay tear mole. Paano ang mga girlfriend mo kapag nagpakasal tayo? Sa halip ay tanong niya kay Jackson kasabay ng pag-atras niya. Wala akong girlfriend, Lena. Maniwala ako sa'yo. College pa lang, hindi ka na nawawala ng babae, Jackson. Those girls getting linked to me were all just flings. At huwag ka mag-alala, kapag kinasal tayo, wala akong ibang magiging babae bukod sa'yo. Asawa ko. Tila may gumapang na kuryente sa katawan niya nang manggitin nito ang salitang asawa ko. Dapat lang, Jackson. Ang kapal na mukha mo kapag babae ka pa pagkatapos ng kasal natin. Nakangiting nag-angat ng kilay ang kaharap. I will expect the same thing from you. No other men after you're married to me, sweetheart. Namula ang mukha niya sa endearment nito. Pwede ba? Stop calling me sweetheart. Kahit kailan talaga ay malandi ang lalaking to. Oh well, anong gusto mong itawag ko sa'yo? Future Mrs. Ferreira? Just Lena. Walang kailangan magbago sa pakikitungo natin sa isa't isa, Jackson. Oh, paano kapag naging mag-asawa na tayo? Huwag mo sabihin hindi mo gagampanan ng duty mo bilang asawa ko. Namula ang mukha ni Lena nang mapagtanto ang ibig nitong sabihin. Hindi. Ano ka, sinuswerte? Bawal ako mambabae pero hindi mo gagampanan ng tungkulin mo sa akin. I'm a healthy man with needs, Lena. E di gamitin mo yung kamay mo para tugunan ng pangangailangan mo. That's what you get for agreeing to marry me. Tila naaaliw na natawa si Jackson. Oh well, kapag natikman mo kung gaano ako kasarap humalik sa araw ng kasal natin, ikaw ang magmamakaawa sa akin na halikan kita. Ang yabang mong lalaki ka? Hindi ako makapaniwala magpapakasal ako sa lalaking tulad mo. Naniningkit ang mga matang sagot niya bago ito tinalikuran. Umikot ang mga mata niya nang marinig ang tawa ni Jackson habang naglalakad pabalik sa loob ng mansyon. Nang hapong yun, dumating ang mga magulang ni Lena sa mansyon ng mga Ferreira upang sunduin siya. Nabigla ang mga magulang niya nang i-anunsyo ni Senyora Jimena ang pagpayag niyang magpakasal sa apo nito. Sa kabila ng reaksyon ng mga magulang ay wala namang naging pagtutulang mga ito. I want my daughter and your grandson to get married as soon as possible, Senyora. Ayokong may kumalat na chismis na nagsama na ang dalawa sa iisang silid bago pa sila ikasal. Wika ng ama ni Lena sa matanda na sinang-ayunan ng huli. Kaya naman isang linggo ang nakalipas, naganap ang kasal nila ni Jackson. Isang simpleng garden wedding ang napagkasunduan nila sa mansyon ng mga Ferreira. Bukod sa pamilya nila ay walang ibang inimbita sa naturang okasyon. Hindi rin nakadalo ang kakambal ni Jackson na si Jameson dahil nasa ibang bansa ang una para sa honeymoon nito at ng asawa. I want you to wear this, Iha. Wika kay Lena ni Senyora Jimena isang oras bago ang kasal nila ni Jackson. Inilahad sa kanya ng matanda ang isang diamanteng kwintas. This is a family heirloom. Ngayong ikakasal ka na sa apo ko, ikaw na ang may-ari niyan. Thank you, Senyora. Ang ganda-ganda po nito. Namamanghang wika niya habang pinagmamasdan ng kwintas na isinusuot sa kanya ng matanda. Humiti ito. Mas maganda ngayong suot mo, Iha. Sana'y magkasundo kayo ni Jackson sa pagsasama niyo. Hindi mahirap mahalin ng apo ko, Lena. Nakasisiguro ako dyan. Isang tipid ng ngiti lamang ang isinagot niya sa matanda. Ilang sandali pa ay nagtungo sila sa hardin at nagsimula ang kasal. Habang naglalakad palapit sa altar kung saan naroon si Jackson, ay hindi niya mapigilang mapatitig sa ayos ng lalaki. Barong Tagalog ang suot ni Jackson ayon sa kagustuhan ng abuela nito at bagay na bagay yun dito. Ang gwapo talaga ng walang ya, wag lang siyang magsasalita. Anya sa isip. Hi sweetheart, mukhang natulala ka yata sa akin ah. Bulong sa kanya ni Jackson nang makarating siya sa altar.
Pasimpleng inirapan niya ang lalaki. Lahat ng lumalabas sa bibig mo, puro na lang kayabangan, no? Sinasabi ko lang kung anong napapansin ko. Nakangising pinasadahan siya nito ng tingin. Anyway, it's a tie. Natulala rin naman ako pagkakita ko sa'yo. Ang ganda-ganda mo. Nag-init ang mukha ni Lena. Napakamambabola mo, no? I'm just telling the truth, Mrs. Ferreira. Hindi ka ba humarap sa salamin kanina? Akma siyang magsasalita nang tumikim ang judge na nasa harap nila. Pwede na bang simulan ng kasal? Mamaya nyo na ituloy ang lambingan nyo. Muling nag-init ang mukha niya samantalang umisi lang si Jackson. Sorry, Judge. Sarap kasing lambingin itong asawa ko. Hindi na nagkomento pa si Lena para makapagsimula na ang Wes. Ilang sandali pa ay idineklara na ang pagiging ganap nilang mag-asawa ni Jackson. Mr. Ferreira, ready ka na sa first kiss natin? Tila nanunod yung tanong sa kanya ng asawa. Kung hahalikan mo ko, gawin mo na, Jackson. Walang emosyong sagot niya. Marahan siyang hinawakan ng lalaki sa muka. Pagkatapos ay unti-unting bumaba ang labi nito sa kanya. Hindi inaasahan ni Lena ang kuryenteng gumapang sa katawan niya. Wala sa sariling napaawang ang mga labi niya dahilan upang mapalalim ni Jackson ang halik nito. Tulala siya ng pakawalan ng asawa ang mga labi niya. Anong masasabi mo, Mrs. Ferreira? Sarap ba ng halik ko? Shut up. Mahina subalit matalim na sagot niya. Isang halakhak ang isinagot ng lalaki. Nagawa pa siya nitong kindatan bago sila lapitan ng pamilya nila. Bagay na bagay kayo ni Jackson, iha. Wika sa kanya ng ina. Kasama nila sa maliit na salo-salo ang mga magulang at abuela ng asawa. Walang dudang magaganda at gwapo rin ang mga magiging anak nyo. Sana'y mabigyan nyo agad kami ng apo. Wika naman ni Senyora Jimena. Isang alanganing ngiti ang ibinigay ni Lena sa mga kaharap. Wala pa po sa plano namin yan. Hayaan muna natin na masanay sa buhay mag-asawa ang mga bata. Wika naman ng kanyang ama. Oh well, tama ka, Sandro. Wika ni Senyora Jimena bago bumaling kay Jackson ang katabi niya. Ngayong kasal ka na, iho. Siguro naman ay hihinto ka na sa pagmumotocross. Of course, Lola. Kakausapin ko manager ko at ipapaalam ko sa kanya na huling competition ko na yung sinalihan ko. Magaganap yun 2 months from now. After that, magre-retiro na ako at mag-focus sa pamilyang mabuuin namin ng asawa ko. Ayokong bigyan ng stress ang maganda kong misis. Sagot ni Jackson sa abuela bago masuyong bumaling sa kanya. Wow, talagang mabulaklak ang dila ng lalaking to. Alam naman ng pamilya namin na arranged marriage lang ang naganap sa amin pero kung makaasta, para bang may feelings kami sa isa't isa. May pareti-retiro pang nalalaman. Anya sa isip. Oh, how sweet and thoughtful of you, iho. Hindi kami nagkamali na sa'yo pinagkatiwala ang anak namin. Anang ina nila na kay Jackson na halatang na-impress sa sinabi ng kanyang magaling na asawa. Wag po kayo mag-alala, Mama. Pangako, aalagaan ko ang anak nyo. Alam kong nag-iisang prinsesa nyo siya. Kaya gagawin ko rin siyang reyna ng buhay ko. Hinawakan ni Jackson ang isang kamay niya at dinala sa mga labi nito. Nag-init ang mga pisngi ni Lena. Gusto man niyang irapan ng asawa, subalit sa huli ay ngumiti na lamang siya at nagpa siyang sakyan ang pang-Oscars na acting nito. Hindi naman nagtagal ay nagpaalam na mga magulang niya. Nagpaalam na rin sila ni Jackson kay Senyora Jimena. Gamit ang kotse ng asawa, nagtungo sila sa fully furnished condo unit na wedding gift sa kanila ng mga magulang niya. Bago pa dumating ang kasal nila, ay nalipat na niya ang kanika nilang mga gamit doon. Hindi ka lang pala bolero, no? Magaling ka ring umakting. Pwede kang artista. Wika nila na kay Jackson pagdating sa condo nila. What are you saying, sweetheart? Tila naaaliw na tanong nito. Yung mga sinabi mo kanina sa harap ng mga magulang ko at lola mo. Totoo naman ang sinabi ko Aalagaan kita dahil asawa kita, Lena. Sinabi ko na sa'yo, walang magbabago sa atin kahit nakasal na tayo. You have a life of your own at ganun din ako. Lalong hindi mo ako kailangang alagaan dahil kaya kong alagaan ng sarili ko, Jackson. Ngumiti lang si Jackson bago dumiretso sa kwarto. Malawak ang kondo subalit isa lang ang silid niyon. Ano, nakikinig ka ba sa mga sinasabi ko? Anya habang nakasunod dito. Sa halip na sumagot ay naman ni Jackson ang suot na pang-itaas. Anong ginagawa mo? Napalunok siya nang tumambad sa kanya ang matipunong dibdib at abs ng asawa. Naghuhubad?
I'm taking a shower before going to sleep, Mrs. Hindi ka man lang nag-excuse? Bigla-bigla ka na lang talaga naghuhubad. Wala ka man lang bang manners? Nakaangat ang kilay na tumingin sa kanya si Jackson. What? Mag-asawa na tayo, sweetheart. At ikaw ang sumunod dito sa akin sa kwarto. Oh, bakit namumula ka na naman dyan? Nakita mo na to, di ba? Maligo ka na nga. Sa halip ay naiinis na sagot niya. Mahinang natawa si Jackson bago pumasok sa banyo. Ilang sandali pa ay narinig na niya ang lagaslas ng tubig mula sa loob. Habang naliligo ang asawa ay inabala niya ang sarili sa paglalagay ng mga unan sa gitna ng malawak na kama. Pagkatapos ay nagtungo siya sa sala. Ayaw niyang abutan ng lalaki sa silid paglabas nito ng banyo. Knowing him, baka maisipan pa nitong magbihis sa harap niya. Nakikinig siya ng music sa sala nang lumabas si Jackson mula sa kwarto. Natigilan siya nang makitang tanging puting tuwalya ang saplot nito sa katawan. Nakabalot yun sa ibabang bahagi ng katawan nito. Bakit hindi ka pa nagbibihis? Hindi makapaniwalang sambit niya. I was looking for you. Wala ka sa kwarto paglabas ko. Hindi mo sinagot ang tanong ko. Bakit lumabas ka ng kwarto nang hindi nagbibihis? Sa halip na sa malapad na dibdib ng asawa ay ipinako niya ang tingin niya sa basang buhok nito na magulo dahil sa pagpasada ng tuwalya. Nangaakit ang ngiting lumapit sa kanya si Jackson. Bakit ako magbibihis? Hindi ba unang gabi ng kasal natin ngayon? Napalunok siya nang kusang bumaba ang mga mata niya sa katawan nito. Sa distansya nila ay amoy niya ang shower gel na ginamit nito. Ano naman kung unang gabi ng kasal natin ngayon? Shouldn't we do our honeymoon, Mrs. Ferreira? Wala sa usapan natin yan. Sinubukan niyang tumayo mula sa nauupo ang sofa, subalit humarang sa harap niya si Jackson. Oh, wala ba? Disappointing. Gusto pa naman kitang sayawan ngayon, Mrs. Laglag ang pangang tiningala niya ang asawa. Anong kalokohan to, Jackson? Kinuha nito ang remote mula sa kamay niya. Sa isang iglap ay napalitan ng kantang Careless Whisper ang isang love song na pumapailan lang kanina. Namula ang mukha ni Lena kasabay ng pamamawis ng mga palad. Ito ang regalo ko sa iyo ngayong gabi, Mrs. Pilyong ani Jackson. Binigyan siya nito ng isang nangaakit ng ngiti bago nito iginiling ang katawan na tila isang macho dancer. Hindi malaman ni Lena kung ano ang gagawin. Gusto niyang sawayin ng asawa subalit tila nawalan siya ng boses habang nakatingin sa katawan nito. Ready ka na bang makita ang lahat-lahat sa akin, Mrs. Ferreira? Pilyo na namang tanong nito na kinindatan pa siya. Nanlaki ang mga mata niya nang bumaba ang kamay nito sa hugpungan ng tuwalya. Ipapakita mo sa akin yung alaga mo? Hindi niya alam kung bakit sa halip na pigilan ito ay yun ang nasabi niya. Asawa na kita. Dapat lang na makita mo to, hindi ba? But be careful, sweetheart. Nanunuklaw tong alaga ko. Bakit? Ahas ba yan? Natawa si Jackson. See for yourself, darling. Huwag kang pipikit. Teka. Hindi pa ako ready. Bumagsak ang tuwalya sa sahig. Subalit sa halip na ang alaga ni Jackson ang makita niya, ay isang asul na cotton shorts ang tumambad sa kanya. Kasabay ng malakas na tawa ni Jackson ay namula ang buong mukha ni Lena. Pinagtripan siya ng asawa. Damn, you should have seen your face, sweetheart. Natatawa ang wika ni Jackson na aliw sa ginawang kalokohan. Walang yaka, Jackson. Kinuha ni Lena ang throw pillow at hinampas sa katawan nito. What, Lena, sweetheart? Disappointed ka ba? Sa inis ay muli niya itong hinampas ng unan. Aray, sweetheart. I'm sorry. Gusto lang kitang biruin pero hindi ko alam na gusto mo pala talagang makita tong alaga ko. Ito na ipapakita ko na talaga sa'yo. Anong gusto? Hindi ko gustong makita yan, no? Bakit galit na galit ka? Mukha kang disappointed nung nakita mong nakashorts ako. Galit ako dahil pinagtripan mo akong walang yaka. Itinulak niya ito at tumayo. Sinong matutuwa sa ginawa mo, ha? Dapat talaga hindi ako pumayag na magpakasal sa'yo. Lena, I'm sorry, sweetheart. Ewan ko sa'yo. Huwag kang susunod sa akin, maliligo ako. Dumiretso siya sa kwarto. Dala ang damit pantulog ay tumuli siya sa banyo. Walang niyang lalaking yun. Ang lakas mga asar. Nanggigigil na wika niya habang naliligo. Kasalanan mo rin naman. Bakit kasi nagpadala ka? Paninisi sa kanya ng isang bahagi ng isip.
Mahigit 1 oras siyang nagtagal sa banyo. Paglabas niya ay naroon na rin si Jackson. Nasa isang bahagi ito ng kama. Nakasandal ito sa headboard habang nagbabasa ng libro. Akala ko kinain ka na ng banyo. Nakangusang wika nito at pinasadahan siya ng tingin. Akala ko paglabas ko tulog ka na. Matalim na sagot niya. Tumikim ito at sumeryoso. Hinintay talaga kita. I wanted to apologize, Mrs. Nagangat siya ng kilay at humalokip-kip. Nagpatuloy naman ito. I'm sorry, Lena. Hindi ko naman ina-expect na magagalit ka ng ganun. Sa tingin mo, sinong matutuwa sa ginawa mo? Napanguso ito. Sorry na, Mrs. Huwag ka na magalit. Hindi ko na uulitin yun. Talagang hindi mo na yun magagawa ulit. Gumuhit ang ngiti sa mga labi nito. Well, kung gusto mo talagang makita ang alaga ko, magsabi ka na lang sa akin. Pero dapat ready ka kasi nanunuklaw talaga to. Isa pang banggit mo dyan sa alaga mo, makakatikim ka na ng sipa sa akin. Bahagyang natawa si Jackson. Okay, hindi na. Alam kong marunong ka sa karate. Takot ko lang na masipa mo. Inirapan niya ang lalaki at dumiretso sa kabilang bahagi ng kama. Matutulog na ako. Wag na wag mong subukang alisin tong mga unan sa pagitan natin, ha? Banta niya sa asawa. Don't worry, sweetheart. Hindi ako yung tipong namimilit ng babae. Mabutit malinaw tayo. Pero hindi mo naman siguro ako pagkakaitan ng goodnight kiss, di ba? Akala ko ba hindi ka namimilit? Tumayo si Jackson at sa isang iglap ay nasa tabi na niya ito. Hindi naman kita pinipilit ngayon. I'm asking nicely, my dear wife. Come on, kiss your husband goodnight. Masuyo nitong hinawakan ng pisngi niya at ngumiti. Nagwala ang puso ni Lena nang bumaba ang tingin niya sa labi ng asawa. Paano kung ayoko? Like I said, hindi kita pipilitin. Pero sigurado kung ayaw mo sa kiss ko. I've seen your face when I kissed you earlier. Gusto mo, sweetheart. Fine, isang halik lang. Namalayan na lang niya ang sarili na sinasabi sa lalaki. Ngumiti si Jackson. Pagkatapos ay siniil nito ng halik ang mga labi niya. Tila nawala sa sarili si Lena. Halos pangapusan siya ng hininga nang pakawalan siya ng asawa. Good night, Mrs. Ferreira. Masuyong sambit nito bago lumayo sa kanya. Good night. Walang imik na humiga siya sa kama patalikod sa asawa. Nang dumilim ang paligid dahil sa pagpatay nito ng ilaw ay napahawak siya sa mga labi. Ang sarap ng humalik ng lintik kong asawa. Wika ni Lena sa isip. Nang mga sandaling yon, hindi niya matanggap na attracted na siya sa kanyang mayabang pero ubod ng gwapong asawa. Kinabukasan, nagising si Lena na wala na sa tabi niya si Jackson. Napanguso siya nang makitang hindi nagalaw ang mga unan na nasa gitna ng kama. Naabutan niya ito sa kusina, nagluluto habang kumakanta. Natawa siya nang marinig na pumiyok to. Sintonado ka. Nakangising pangaasar niya. Bumaling sa kanyang asawa. Well, masyado namang unfair sa iba kung magiging perfect ako, di ba? Naikot niya ang mga mata. Umagang-umaga nagyayabang ka. Ngumisi lang ito. Good morning, Mrs. Ang sarap ng tulog mo Nakanganga ka pa kanina. Excuse me, anong nakanganga? At huwag mong sabihin pinagmasdan mo ako kanina. Masama ba na mukha ng maganda kong asawa ang gusto kong makita pagising ko sa umaga? Hindi niya maintindihan na ang biglang pag-iinit ng mga pisngi. Nagluto ka ng breakfast? Sa halip ay komento niya. Naalala niya ang sinabi ni Senyora Jimena na magaling magluto si Jackson. Mukhang totoo ang sinabi ng matanda. Perpekto ang pagkakaluto ng pancake na nasa hapag. Gayon din ang sunny side up eggs, hotdog at bacon. Yes, pinagluto kita. Pero may kapalit yan, Mrs. Ano naman? Kiss. Nakangising sagot nito. Hindi bale na. Magluluto na lang ako ng sarili kong almusal. Really? Sabi ni Lola, hindi ka raw marunong magluto Napalunok siya. Marunong ako magprito ng hotdog, no? Hotdog lang? Itlog din. Huwag ka nang magluto. Mas masarap tong hotdog at itlog ko. Ano? Bigla ay nag-init ang mga pisngi niya. Natawa ito na tila nabasa ang laman ng isip niya. Itong niluto kong hotdog at itlog. Ikaw, misis, kung ano-anong iniisip mo Shut up. Muli ay tumawa ito. Don't worry, you can eat this. Wala akong hindi hinging bayad. Sabay na tayo mag-almusal. Sa huli ay sumabay nga siyang kumain sa asawa.
Ayaw rin naman talaga niyang magluto. Napatunayan niyang tama si Senyora Jimena. Masarap magluto si Jackson. Simpleng almusal lamang ang luto pero tila pang 5-star hotel ang quality nun. Sarap na sarap ka sa luto ko ah. Nakangising komento ni Jackson habang nakatingin sa kanya. Fine, tama yung sinabi ng lola mo. Masarap ka nga magluto. Anong mas masarap? Itong luto ko o yung halik ko? Nilunok niya ang inungoy ang hotdog. Luto mo. Talaga, misis? Kung ganun pala, dapat sarapan ko pa yung halik ko sa'yo. Tumigil ka nga. Bago pa tuluyang mamula ang mukha niya ay inabot na niya ang baso ng orange juice. Tila naaaliw na natawa si Jackson bago sumeryoso. What are your plans for today? This weekend ang exhibit mo, di ba? Sa darating na weekend na magaganap ang exhibit ng mga painting ni Lena kasama ng iba pang mga pintor sa isang art gallery sa syudad. Pupunta ako sa gallery mamaya. May meeting ako kasama yung curator. Anya na ang tinutukoy ay ang coordinator ng exhibit. I'll go with you, Mrs. Bakit? Wala akong gagawin dito sa condo. Besides, dapat lang naman nasamahan kita dahil asawa kita, hindi ba? Ayokong isipin ng parents mo na pinapabayaan kita. So, sasamahan kita sa lakad mo. Baka magtagal ako doon. It's fine. Kahit maghapon tayo sa labas, okay lang. I'll be your pogging bodyguard, driver, and husband rolled into one. Naikot niya ang mga mata sa huling sinabi nito. Bahala ka. Sa huli ay wika niya. Pagkatapos mag-almusal ay nag-ayos na si Lena para sa lakad niya. Tulad ng sinabi ni Jackson, sumama nga ito sa kanya. Ilang paintings mo ang isasali mo sa exhibit, Lena? Tanong ito habang nasa biyahe. 20. All of them are landscape paintings? Yes, landscape painting talaga ang ginagawa ko. Teka, bakit alam mo? Alam kaya nito na obra niya ang isa sa mga painting na nakadisplay sa mansyon ng mga to? Nakangiting sumulyap to sa kanya. Well, I have some of your paintings nakadisplay sa kwarto ko sa mansyon. Nabigla siya sa sinabi ng asawa. Meron kang painting ko? Bakit hindi ko alam? Dahil manager ko ang pinapabili ko. Baka kapag akong bumili, hindi mo ibenta sa akin. Seryoso ba, Jackson? I'm serious, my dear wife. Gusto mong pumunta tayo mamaya sa mansyon para makita? Tumikhim siya. Hindi ko lang ina-expect na mahilig ka pala sa painting. Hindi halata. Akala ko motor at babae lang ang hilig mo. Natawa ito. I know nothing about paintings pero yung sayo, gusto ko. Tila may init na gumapang sa mukha ni Lena patungo sa dibdib niya sa sinabi nito. Nanatili lang siyang tahimik hanggang sa makarating sa art gallery. Hi, Lena. Bati sa kanya ng curator na si Donald. Nasa early 30s ang lalaki. Nag-aaral pa lang siya ay kilala na niya ito, kaya kahit papaano ay malapit siya rito. Donald! Bati niya sa kaharap. Bumaling ang lalaki kay Jackson. May kasama ka pala, Lena. Oo. This is Jackson, by the way. Lena's husband. Pagtutuloy ni Jackson sa sinabi niya. Naramdaman niyang humigpit ang hawak ni Jackson sa baywang niya na tila ayaw siyang pakawalan. Bumadya ang gulat sa mukha ng kaharap. Husband? Kailan ka kanya sa Lena? Kahapon lang. Sorry biglaan kaya wala kaming inimbita. It's okay, Lena. Nabigla lang ako. Sagot ng kaharap. Nakipagkamay ito sa asawa bago ibinalik ang tingin sa kanya. We need to talk about the exhibit, Lena. Tumango siya at bumaling kay Jackson. Dito ka muna, may pag-uusapan lang kami. Alright, Mrs. I'll wait for you. But let me kiss you first. Ani Jackson. Bago siya makahuma ay hinalikan na siya ng asawa sa harap ni Donald. You go ahead. I'll wait for you here. Nakangiting wika ni Jackson matapos pakawalan ng mga labi niya. Wala sa sariling tinanguan niya si Jackson bago sumama kay Donald sa meeting room ng gallery. Okay ka lang, Lena? Untag ni Donald. Oo. Hindi ko inaakala na mag-aasawa ka bigla. At mukhang seloso ang asawa mo, ah. Ang sama ng tingin sa akin kanina. Isang tipid ng ngiti lang ang isinagot niya sa curator. Paano magiging seloso si Jackson? Hindi naman nila mahal ang isa't isa. Sa buong meeting ay laman ng isip ni Lena ang asawa at ang halik nito. Mula kahapon ay hindi na siya pinatahimik ng kakaibang pakiramdam na hatid ng halik nito. 2 oras ang nakalipas, binalikan niya si Jackson.
Naabutan niya itong nakamasid sa mga nakadisplay na painting. Tapos ka na? Tanong nito nang salubungin siya. Oo, tara na. Nagpaalam na ako kay Donald. Pagdating sa kotse ay binigyan niya ng matalim na tingin si Jackson. Ano yung ginawa mo kanina? Bakit mo ko hinalikan sa harap ni Donald? Oh, that? Well, I don't like him, Lena. Halatang may gusto siya sa'yo. Hinalikan kita para malaman niya na may nagmamay-ari na sa'yo. Kung makaasta ka para kang nagsiselos na asawa ah. What if I am, sweetheart? Seryosong sagot nito. Binaliwala niya ang pagwawala ng dibdib. Tigilan mo nga ako, Jackson, at walang gusto sa akin si Donald. Malisyoso ka lang. Lalaki ako. Alam ko kung paano tumingin ng isang lalaking may gusto sa babae. Sa tingin lang ng lalaking yun sa'yo, gusto ka niya. Territorial ako, Mrs. Ferreira. Ayokong may ibang tumitingin sa asawa ko. Nagangat siya ng kilay. Well, hindi ko kasalanan na maganda ako. I know. Kaya kailangan malaman ng mga lalaking yun na may nagmamay-ari na sa'yo. Napairap siya kasabay ng pagkabog ng dibdib. Umuwi na nga tayo. Maaga pa. Let's go on a date first, Mrs. Date? Oo, pinag-drive kita, Mrs. Pinaghintay mo ko ng 2 oras. The least you could do is treat me to a meal, right? Hindi ko naman sinabing samahan mo ako ngayon ah. Pero sige na, dumaan tayo sa mall. May bibilhin din ako. Tulad ng napagkasunduan nila, nagtungo sila sa mall. Pagkatapos kumain ay niyaya niya ito sa jewelry store sa loob ng mall. Plano niyang pumili ng alahas na babagay sa damit na isusuot niya sa araw ng exhibit. This one looks good. Bagay to sa'yo, Mrs. Anito at itinuro sa kanya ang kwintas na napupusuan din niya. Magandang taste mo ah. Gwapo ako, syempre maganda rin ang taste ko. Lalo na sa babae. Halata naman dahil ikaw ang asawa ko. Naikot niya ang mga mata subalit tila gusto niyang mangiti. Napakabulero mo talaga, Jackson. Napangiti ang staff na nag-a-assist sa kanila. Totoo naman yung sinabi ni Sir, Ma'am. Gwapo siya tapos ang ganda-ganda niyo rin po. Anito. Ngumisi si Jackson. See? Hindi kita binubola. Come on, let me help you with that. Hindi na siya umangal nang isukat nito ang kwintas sa kanya. It looks beautiful on you, Mrs. Talaga? Bagay ba sa akin? Oo, bagay na bagay. Salamat. Come on, dun tayo sa mga singsing. Bibilhan kita ng engagement ring. Bahagya siyang natawa. Kasal na tayo, bakit kailangan pa ng engagement ring? Ayaw mo? Magsasayang ka lang ng pera, Jackson. Marami naman akong pera, Mrs. Wag na, hindi ko kailangan ng singsing. Sa ibang bagay mo nalang gastusin ng pera mo. Sige. I-save na lang natin para sa future ng mga magiging anak natin. Anong mga anak ka dyan? Nanlalaki ang mga matang sagot niya. Advance ako mag-isip, Mrs. Ferreira. Nakangisi lang ang sagot nito. Pasimpleng pinandilatan na lang niya ng mata si Jackson. Hinayaan na rin niyang ito ang magbayad sa binili niya. Kinabukasan at sa sumunod na araw ay muling naging abala si Lena sa paparating na exhibit. Muli ay nag-volunteer ang asawa niya na samahan siya at ipagmaneho. Sa umaga ay lagi na ring may nakahandang almusal para sa kanya. Araw ng Sabado at dumating ang araw ng exhibit. Lumabas si Lena mula sa silid nila ni Jackson, suot ang isang champagne-colored dress na ipinaris niya sa kwintas na binili ng asawa. Mula sa sofa ay tumayo ang asawa at lumapit sa kanya. Wow, ang ganda-ganda ng asawa ko. Puno ng paghangang hinagod siya nito ng tingin. Kanina mo ba naman ay ang pagiging bolero mo ha? Parang si Jameson hindi naman ganyan ka bolero. Kumunot ang noon nito, tila hindi nagustuhan ang sinabi niya. Stop mentioning other man, Lena. Bakit? Kakambal mo naman yun ah. Kahit na, ayaw kong pag-usapan si Jameson. Hindi ko alam kung bakit naging crush mo yun. Mas gwapo naman ako kaysa sa kanya. Natawa siya. Hindi niya rin alam kung bakit habang nakakasama niya si Jackson, tila lalo itong gumagwapo sa paningin niya. Gusto na niyang sumang-ayon sa sinabi nito na mas gwapo ito kaysa sa kakambal. Well, mas mabait si Jameson kaysa sa'yo. Pangaasal niya rito. Mas masarap akong magluto sa kanya. Hindi ko alam. Hindi ko pa naman natitikman ang luto niya eh. Hindi mo kailangan tikman. Mas masarap ako sa kapatid ko, sa lahat ng aspeto. Namula ang mukha niya nang iba ang pumasok sa isip na masarap kay Jackson. Ewan ko sa'yo. Halika na nga. Habang sakay sila ng elevator pababa sa parking lot ay binalot ng kaba ang dibdib ni Lena. Okay ka lang, sweetheart?
Tanong sa kanya ng asawa pagpasok sa kotse. Ha? You keep biting your lower lip. Para kang kinakabahan. Medyo kabado lang ako. Baka mamaya walang pumansin at bumili ng mga painting ko. Marahang ngumiti si Jackson at hinawakan ng isang kamay niya. It's your first exhibit. Normal lang nakabahan ka. But you have nothing to worry about. Your works are good. People will buy them, sweetheart. Lumabi siya. Sinasabi mo lang yan kasi asawa kita. No, sinasabi ko to kasi magaling ka talaga. Maraming mas magagaling sa akin nakasali sa exhibit. Ngumiti lang si Jackson. Bakit ka ba nag-aalala? Nandito ako. Kapag walang bumili ng painting mo, papakyawin ko lahat. Sira, uubusin mo yung mana mo galing kay senyora? May sarili akong pera, misis. Hindi ko kailangan ng perang ipapamana sa akin ni Lola. Umangat ang kilay niya. Talaga lang ha? Parang hindi ko alam na kaya ka pumayag magpakasal sa akin dahil takot kang mawalan ng mana. Natawa si Jackson. Just stop stressing yourself, misis. Maraming bibili ng painting mo. Hindi niya alam kung ano ang meron kay Jackson, subalit nagawa nitong alisin ang kaba sa dibdib niya. Pagkatapos ng isang oras na biyahe ay nakarating sila sa gusali kung saan matatagpuan ang gallery na pagdadausan ng exhibit. Are you wearing a kiss-proof lipstick? Tanong ni Jackson nang alisin ng seatbelt. Ano? Masuyang bumaba ang tingin nito sa mga labi niya. Gusto kitang halikan bago tayo bumaba pero ayoko namang masira ang makeup mo. Nagwala ang puso niya at alam niyang hindi yun dahil sa kaba. Well, kiss-proof ang lipstick na gamit ko. Good. Nasisiyahang sagot nito bago sinakop ang mga labi niya. Tulad ng mga naunang halik nila, halos mawala si Lena sa ulirat habang hinahalikan ni Jackson. Sabi mo halik lang, pero halos maubusan na ako ng hininga sa ginawa mo. Wika niya nang pakawalan siya ni Jackson. Halik pa rin naman yun ah. Masuyo nitong hinaplos ang ibabang labi niya. Sorry, hindi ko napigilan ang sarili ko. Ang ganda-ganda mo kasi. Bago ito lumayo ay pinatakan pa siya nito ng halik sa noo. Pagpasok nila sa loob ng art gallery event ay kaunti pa lang ang tao. Subalit unti-unting dumami yon. Dumating ang mga magulang ni Lena, maging ang abuela ni Jackson upang magbigay ng suporta sa kanya. Congratulations, Iha! Wika sa kanya ni Senyora Jimena matapos siyang halikan sa bisngi. Thank you, Senyora. Salamat din po sa pagpunta. Senyora, I told you to call me Lola, Iha. Sorry po, hindi pa po ako sanay na tawagin kayong Lola. Well, masanay ka na, sweetheart. Wika ni Jackson sa tabi niya. Mula pagdating nila ay hindi siya hiniwalayan ng asawa. Hindi rin niya maintindihan ng sarili kung bakit hindi naman siya naiinis sa presensya ng lalaki. Tila pa nga gusto niya itong nakadikit sa kanya. Nang lapitan sila ng mga magulang ay sakalang humiwalay si Jackson dahil gusto itong kausapin ng kanyang ama. Isang construction firm ang negosyo ng pamilya nila at gustong kuhanin ng ama si Jackson upang gawing VP for Engineering. Total ay desidido na ang asawa na iwan ng motocross racing. I'll be back, sweetheart. Mag-uusap lang kami ni Papa. Paalam sa kanya ni Jackson. Masuyo pa siya nitong hinalikan sa pisngi bago tuluyang sumama sa kanyang ama. Mukhang nagkakaigihan na kayo ng asawa mo, Iha. Nasisiyahang wika ni Senyora Jimena nang maiwan siya kasama ang matanda. Namula ang mukha niya. Hindi ko po alam na klingi pala ang apo niyo. Parang tuko na laging nakakapit. Maloko rin. Pero hindi ko itatanggi na may pagkamaalaga siya at masarap ding magluto. Ipinagluluto ka niya? Opo, siya ang nagluluto ng pagkain namin. Bakit gulat po kayo, Senyora? Lola. Kahit magaling sa kusina, hindi kasi basta-basta nagluluto ang apo kong yun. Napanguso siya. Alam niya po kasi na wala siyang aasahan sa akin sa kusina. Aba, kung ako nga aasahan niya, pareho kaming magugutom. Natawa na lang ang matanda. Ilang sandali ay naging abalan na si Lena sa pakikipag-usap sa mga naroon. Halos lahat ng mga nakakausap niya ay nagpahayag ng interes na bilhin ang mga painting niya na nakadisplay. You're really talented, Iha. Puri sa kanya ni Mrs. Saldivar, isa sa mga painting collector na regular customer niya. Salamat po. At ang gwapo pa ng asawa mo, ha? Ah, opo, ang gwapo nga. Salamat po. Nakangiting sang-ayon niya. Nagpapasalamat siya na wala si Jackson sa tabi niya dahil siguradong tutuksuhin siya ng asawa sa ginawang pagsang-ayon sa ginang.
Natigilan siya nang matanaw ang lalaking ilang metro lamang ang layo sa kanya. 2 babae ang kaharap nito at kausap. Akala ko si Papa ang kausap niya. Bakit ngayon mga babae na? Naiinis na wika niya sa isip. Oh, that's your husband, right? Wika ng kausap na ginang na napansin ng hinahayon ng mga mata niya. Yes po. Yun nga po ang asawa ko. Ani Lena. Patuloy pa rin nakatingin sa asawa. Nanliit ang mga mata niya nang hawakan ng babae sa braso si Jackson. I can't blame those women who flock around him, Iha. Sobrang gwapo naman kasi ng asawa mo. Wika ni Mrs. Saldivar. Sige na, lapitan mo ng asawa mo, Iha. Kanina pa masama ang tingin mo sa 2 babaeng kausap niya. Umiling siya sa kausap. Hindi na, Mrs. Saldivar. Kahit loyal sa iyong asawa mo, sa itsura niyang yan, hindi mo mapipigilan ng mga ahas na lumapit sa kanya. So, if I were you, Iha, ipapakita ko sa mga babaeng yun kung sino ang nagmamay-ari sa asawa mo. Go ahead. We're woman kaya alam ko nararamdaman mo kapag may umaaligid na iba sa asawa natin. Hindi niya alam kung anong pumasok sa isip niya at nagpadala siya sa solsol ng ginang. Pagkatapos mag-excuse dito ay nagtungo siya kay Jackson. Hey, mister! Untag niya sa asawa kasabay ng pagkapit sa braso nito. Bumaling sa kanya si Jackson. Kita niya ang pagkabigla nito bagong humiti. Hi, sweetheart. Mind introducing me to these ladies? Nakaangat ang kilay na tanong niya. Of course, sweetheart. These are Shari and Thea. They told me they're a fan of motocross. Girls, this is my pretty wife, si Helena. Ani Jackson. Hi, Helena. Totoo palang sinabi ni Jackson. Hindi ka lang magaling na artist. Ang ganda mo rin. Puri sa kanya ni Shari. Oh, thank you. Nabigla siya nang malamang pinuri siya ni Jackson sa 2 babae. Hindi lang pala magaling na motocross rider tong si Jackson, supportive na asawa rin. Wika naman ni Thea. Ngumiti si Lena sa 2 babae. Ilang sandaling nakapag-usap ang mga ito bago nagpaalam sa kanila. Akala ko si Papa ang kausap mo. Baling niya kay Jackson. I was on my way to you when those two talked to me. Hindi ko alam na kilala nila ako. Hindi niya napigilang mag-angat ng kilay. Dami mo palang fangirls. Ngumisi ito. Bakit? Don't tell me, nagsiselos ka. Kaya ba bigla kang lumapit at may pagkapit ka pa sa braso ko, Mrs. Ferreira? Anong nagsiselos? Ayoko lang isipin ng ibang tao na kung sino-sinong babae ang kausap ng asawa ko. Ako rin ang pagchichismisan, no? Hindi nawala ang ngiti sa mukha nito. Don't worry, hindi na ako hihiwalay sa'yo hanggang sa matapos ang exhibit. At tinotoo nga ni Jackson ang sinabi. Hanggang sa matapos ang exhibit ay hindi lumayo sa kanyang asawa. Congratulations, Mrs. Sold out ang paintings mo. Hindi ako nagkaroon ng chance na bumili kahit isa. Wika ni Jackson pagdating nila sa kondo. Gabi na sila nakauwi. Kumain pa kasi sila kasama ang mga magulang niya. See, what did I tell you? Your paintings are good. Ani pa nito. Bumaling siya at sinserong ngumiti sa asawa. Thank you. Pagkatapos niyang maghubad ng sapatos ay naupo siya sa sofa. Hindi ka pa magbibihis? Mamaya pa, tinatamad pa ako. Hindi pa rin naman ako inaantok. Hindi ka napagod? Umiling si Lena. Hindi pa napapawi ang adrenaline niya mula sa naganap na exhibit. Hindi siya makapaniwala na marami siyang natanggap na papuri at maraming tumangkilik sa mga obra niya. Ikaw, magpahinga ka na, Jackson. Mamaya na ako. Magpapaantok muna ako. Kinuha niya ang remote ng TV at binuksan yon. Sa halik na tumuli sa kwarto ay naupo sa tabi niya si Jackson. I'll stay here with you. Hindi pa rin naman ako inaantok eh. Manonood ako ng movie. Then let's watch together. I will order pizza. Fine, pero ako mamimili ng movie at hindi ka pwedeng magreklamo. No problem, Mrs. Sagot nito na kumindot pa sa kanya. Umirap siya at binaliwala ang pagwawala ng dibdib sa ginawa nitong pagkindat. Sa huli, kasama niyang nanood ng movie si Jackson habang kumakain ng pinadeliver nitong pizza. I can't believe na mahilig ka pala sa old movies. Pareho kayo ni Lola. Komento nito. Isang classic romantic comedy film ang pinili niyang panoorin nila. Diba sabi ko bawal magreklamo? Hindi naman ako nagrereklamo I'm just stating my observation. Iba yun sa reklamo, Mrs. Nakangising depensa nito bago kinagatan ng hawak na pizza.
Ikaw, ano bang gusto mong pinapanood? Action. Umismid siya. Action pa lang gusto mo eh. Di boring tong pinapanood natin para sa'yo. I don't mind, Lena. Ikaw naman ang kasama ko manood. Kahit cartoon pa ang panoorin natin, ayos lang. Napanguso siya bago nag-concentrate sa palabas. Panaka-naka ay sumusulyap siya kay Jackson. Hindi niya inaasahan na seryoso rin itong nanonood sa tabi niya. Bakit nakatingin ka sa akin? Nanonood ako oh. Nakangiting wika nito nang mahuli siya nitong nakatingin dito. Sinisigurado ka lang na hindi ka tulog. Don't worry, I'm watching. Ikaw din, mag-concentrate ka sa palabas. Huwag sa mukha ako, misis. Matagal ko nang alam na gwapo ako. Excuse me, ang kapal mo rin talaga. Shhh! Nakangiting putol nito sa kanya. Tumikim siya at ibinalik ang tingin sa TV. Ilang sandali pa ay nagkaroon ng kissing scene ng pelikula. Sa halip na tumutok sa screen ay wala sa sariling napatingin siya kay Jackson at sa mga labi nito. Bago pa niya maiiwas ang tingin ay bumaling sa kanyang asawa. What is it? Gusto mo rin ng kiss, misis? What? Hindi ah. You're lying. Gusto mo rin eh. Bago pa siya makasagot ay lumapat na ang mga labi nito sa kanya. Napapikit na lang si Lena kasabay ng pagtugon sa halik ng asawa. Kung hindi pa niya narinig ang ingay mula sa pinapanood ay hindi siya lalayo kay Jackson. Teka, yung palabas. Nanghihinang sambit niya. Dahan-dahan siyang pinakawalan ni Jackson. Nagulat pa siya nang mapagtantong nakakandong na siya sa mister. Sarap baby. Namumula ang mukhang tumikim siya. Manood na tayo, malapit nang matapos yung movie. Sinubukan niyang bumalik sa dating pwesto subalit niyakap siya ni Jackson. Let me stay this way. Gusto ko na yakap kita, misis. Mabigat ako. Muli ay sinubukan niyang umalis sa kandungan nito. Hindi ka mabigat. Huwag kang gumalaw, sweetheart. Baka magising yung alaga ko. Sige ka, manunuklaw yun. Loko-loko. Nag-init ang mga pisngi niya. Subalit sa halip na umalma, ihinayaan na niyang nasa kandungan siya nito. Habang tinatapos ang pinapanood ay panaka-naka siyang pinapatakan ng halik sa balikat ng asawa. Sa halip na sawayin ay hinayaan niya yon. Inaamin ni Lena sa sarili na gusto niya ang ginagawang paglalambing ni Jackson, tulad ng pagkagusto niya sa mga halik nito. Tapos na. Anunsyo niya nang tumugtog ang ending credit song ng pelikula. Agad? Ang bilis naman. Mabilis ba yon? 2 oras nga yung movie. Bitin eh. Ngumuso siya at sa wakas umalis sa kandungan ng asawa. Tumayo rin si Jackson at naglahad ng kamay sa kanya. What? Nagtatakang tanong ni Lena. Let's dance. Hindi pa kita na isasayaw, Mrs. Ferreira. Napakurap siya. Come on, Mrs. Ferreira. Sayang naman tong suot natin, oh. Let's dance. Sa huli ay tinanggap niya ang kamay nito. Sa gitna ng malawak na sala, isinayaw siya ni Jackson sa saliw ng lumang love song na pumapailan lang. Wonderful Tonight ni Eric Clapton. Ang ganda-ganda mo, Mrs. Ferreira. Wika nito habang diretsyong nakatingin sa kanya. Napanguso siya. Wag mo nga akong bulahin, Jackson. It's true. You look wonderful tonight. Wika nito na ginaya ang lyrics na pumapailan lang sa kanta. Gusto kitang halikan ulit. Nakakarami ka na ng halika. Ngumiti ito. Gusto mo naman, di ba? Don't deny it. Ramdam kong gusto mong haliko, misis. Hindi siya nakasagot dahil tama naman ito. Sumeryoso ang mukha ng gwapong asawa. Let's try to make this marriage work, Lena. Ano? I like you, my wife. You can't deny that we're both attracted to each other. So, let's make this marriage work, sweetheart. Subukan nating mahalin ang isa't isa. Ilang sandali siyang napatitig sa malalim na mga mata ni Jackson. Sa huli ay isang tangong isinagot niya. Okay, mister. Masuyong ngumiti si Jackson. Kasabay ng paghinto ng kanta ay sinakop nito ang mga labi niya. Maingat ang halik nito hanggang sa unti-unting naging malalim yun. Walang ideya si Lena kung gaano sila katagal naghahalikan nang pakawalan siya ng asawa. Let's stop now, sweetheart. Nagigising na yung alaga ko. Let's stop kissing for now. Unless ready ka nang makita to. May kapilyohan ng sambit nito. Ikaw kasi, kung makahalik ka parang wala nang bukas. Nagiinit ang mukhang paninisi niya rito. Masisisi mo ba ako? Ang ganda at hot ng asawa ko.
Lalong namula ang mukha ni Lena nang bumaba ang mga mata niya sa malaking umbok sa pantalon nito. Magbibihis na muna ako. Mabuti pa nga, igagawa muna kita ng gatas. Dumiretso si Lena sa banyo para maglinis. Paglabas niya ng kwarto ay ininom niya ang gatas na ginawa ni Jackson. So wala nang unan sa pagitan natin? Tanong ni Jackson pagpasok sa silid nila. Tumikhim siya. Like you said, let's make this marriage work. Ngumiti ang asawa at sandaling nagbanyo. Paglabas nito ay nag-aya na itong matulog. Come on, Mrs. Lapit ka dito sa akin. Gusto kitang kayakap sa pagdulog. Bigla ay bumalot sa kanya ang braso ni Jackson. Tumikhim siya. Teka, hindi ako sanay na nakatihaya sa pagtulog. Then sleep on the side. Basta yakap kita, ayos na ako. Dahil patagilid ang higa niya ay ramdam niya ang matipunong katawan ni Jackson sa likod niya. Hindi na yata galit yung alaga mo. Hindi napigilang komento niya. Natawa ito. Tila may kumiliti sa tenga niya nang maramdaman ang mainit na hininga nito roon. Shh, huwag kang maingay. Baka magising ulit, Mrs. Eh di matulog tayo. Antok na rin ako. Alright. Good night, sweetheart. Thank you for agreeing to make this marriage work. Masuyong sambit nito kasabay ng paglapat ng halik sa ulo niya. Good night, Jackson. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Lena habang nakapikit. Kinabukasan, nagising si Lena na mahigpit pa ring nakayakap sa kanya si Jackson. Dahan-dahan niyang kinalas ang braso nito sa katawan niya at binagmasdan na natutulog pang asawa. Yun ang unang beses na naunahan niyang magising si Jackson. Lagi ay nauuna itong gumising sa kanya. Ang gwapo talaga kahit tulog. Anya sa isip. Ilang minuto siyang nakatitig sa mukha ng asawa nang magising ito. Wow, ang ganda ng umaga kapag mukha mong unang bubungad sa akin, Mrs. Ferreira. Nakangiting wika nito. Naikot niya ang mga mata. Kagigising mo lang nang babola ka na agad. Ngumiti ito. Kanina ka pa ba gising? Medyo. Bakit hindi ka pa bumabangon? Pinagmamasdan mo pang gwapo mong asawa? Ang yabang ah. Hindi mo naman dininay na pinagmamasdan mo nga ako. Namula ang mukha niya. Himala ata na late ka ng gising ngayon. Ang sarap kasi ng tulog ko kasi kayakap kita. Nagwala ang puso ni Lena. Sus, bumangon na nga tayo, nagugutom na ako. Bumangon siya sa kama at sumunod naman ang asawa. Tapos na ang exhibit mo, sweetheart. Punta tayo sa farm namin sa Batangas. Anong gagawin natin doon? Ipapakilala kita kay Manang Mona, yung dati naming yaya ni Jameson. Nandun siya sa farm namin sa Batangas. Gusto rin kitang ipakilala kay Luna. Sinong Luna? Nagsalubong ang kilay niya. Yung kabayo ko. Bakit nakakunot ang noo mo? Akala mo kung sinong babae. Don't worry, darling. Ikaw lang ang babae sa buhay ko. Masuyong inakbayan siya ng asawa paglabas ng silid. Ewan ko sa'yo. Magluto ka na. Gusto ko ng omelette at corned beef. Lakas naman makapag-request ng misis na yan. Ayaw mo? Tinaasan niya ito ng kilay. Ito na nga, magluluto na, misis. Nanginginig pa. Kindat nito at iginiyan na siya sa kusina. Habang pinapanood niyang gumalaw sa kusina ang asawa, ay hindi niya napigilang humanga rito. Nakatitig ka sa akin, darling. Sarap ko bang panoorin magluto? Tukso sa kanya ng asawa. Ewan ko sa'yo. Hindi lang luto ko ang masarap sa akin. Alam mo na yan, di ba? Noong una ay naiinis siya sa kayabangan nito. Subalit ngayon ay napapangiti na lang siya. Gutom lang yan, darling, kaya bilisan mo na dyan at nang makakain na tayo. Demanding na, misis, ha? Pasalamat ka, ang ganda mo. Wika nito na ikinangisi na lang niya. Hapon ng araw na yon ay nakarating sila sa farm ng pamilya ni Jackson sa Batangas. Ipinakilala siya ng asawa kay Manang Mona at sa ilang empleyado ng farm. Kamakailan lang si Jameson ang biglang nagpakasal, tapos ikaw naman ngayon, Jackson. Bakit parehong biglaan ang kasal niyo ng kakambal mo? Wika ng matanda sa dating alaga. Ayoko kasing makawala pa tong misis ko sa akin, kaya itinali ko na sa akin, Manang. Nakangising sagot ni Jackson. Parehong-pareho kayo ng kambal mo. Natatawang sagot ng matanda. Pagkatapos niya makipag-usap sa matanda at magpahinga, ay niyaya siyang mga bayo ni Jackson upang libutin ang malawak na asyenda ng mga ito. Agad siyang pumayag dahil bata pa lang siya ay tinuruan na siya ng ama ng mga bayo. Kay Luna tayo sasakay. Anito na ang tinutukoy ay ang alaga na ipinakilala nito sa kanya kanina. Ang daming kabayo dito.
Hindi mo ako pahihiramin? Kay Jameson yung ibang mga kabayo dyan. Ayaw niyang ipagamit sa iba. Besides, I won't let you ride alone. Baka mahulog ka, Mrs. Excuse me, magaling kaya ako mga bayo? Talaga? Naging pilyo ang ngiti nito. Namula ang mukha ni Lena nang mapagtantong iba ang ibig nitong sabihin. Nako, yung isip mo talaga, Jackson ha? Tara na nga. Natatawang inilalayan siya ng asawa pasakay sa likod ng kabayo. Pagkatapos ay pumesto ito sa likod niya. Come on, Luna. Let's go. Anito sa kabayo at mahinang hinila ang renda ng alaga. Sa una ay dahan-dahan ang galaw ng hayop. Unti-unting bumilis ang takbo ng kabayo hanggang sa inililipad na ng hangin ang buhok ni Lena. Huminto sila sa tuktok ng burol. Ang ganda pala dito sa farm niyo. Parang ang sarap dito tumira. Anya sa asawa. We can live here if you want, sweetheart. Pumihit siya upang makita ang mukha ng asawa. Talaga? Baka nakakalimutan mo magtatrabaho ka sa kumpanya ni Papa. Wag na kaya ako magtrabaho sa kumpanya ni Papa. Dito na lang ako sa farm. Ano namang gagawin mo dito? Magiging ranchero? Mag-aalaga ng hayop? Natawa siya. Talaga? Motocross champion Jackson Ferreira? Top-notcher sa Civil Engineering Board exam? Mag-aalaga ng mga hayop dito sa farm? Paano mo nalaman na top-notcher ako sa board exam? Schoolmate kaya tayo. Nakita ko yung congratulatory post ng university tungkol sa pagiging top-notcher mo, no? Akala ko naman stalker kita. Natatabang inikot niya ang mga mata. Asa ka pa? Si Jameson yung crush ko, hindi ikaw, remember? Umangat ang kilay nito. Crush mo pa rin ba hanggang ngayon si Jameson? Anong gagawin mo kung sabihin kong oo? Pagbibiro niya. Hahalikan kita hanggang sa makalimutan mong crush mo siya. Napangiti siya. Bigla ay na-excite siya. Talaga po, mister? Sus, gusto mo ring mahalikan, no? Naranasan mo na bang mahalikan habang nakasakay sa kabayo, Mrs.? Hindi pa. Naging pilyo ang ngiti ng asawa. Ngayon, mararanasan mo na. Habang sakay sila ng kabayo ay hinalikan siya ng asawa. Kung hindi pa nila naramdaman ang patak ng ambon ay hindi maghihiwalay ang mga labi nila. Bago pa nga sila makabalik sa mansyon ay inabot na sila ng ulan. Kasalanan mo to, Jackson. Ang tagal mo akong hinalikan. Natawa ito. Ako pa talaga, darling. Ikaw kaya tong ayaw bumitiw sa akin kanina. Natatawang inilalayan siya nito pababa ng kabayo. Sige na, Mrs. Mauna ka na sa loob. Take a shower para hindi ka magkasakit. Ibabalik ko pa sa kwadra sa Luna. Pumasok si Lena sa bahay at agad siyang nag-shower. Pagbaba niyang muli ay sakalang pagpasok ng asawa. Sinalubong niya ito dala ang tuwalya. Bakit ang tagal mo, mister? Inayos ko pa si Luna. Basang-basa ka na, oh. Sige na, maligo ka na. Ngumisi ito. Sweet naman ni Mrs. Takot na magkasakit ako. Iningusan lang niya ang asawa bago dumiretso sa kusina para gumawa ng kape. Ilang sandali pa ay bumaba si Jackson. Bakit ba inabot kayo ng ulan sa daan, Jackson? Tanong sa kanila ni Manang Mona. Namula ang mukha ni Lena habang nakaplaster naman ang ngisi sa mukha ng asawa. Pinandilatan niya ito bago pa kung ano ang masabi nito sa matanda. Masyado kasi kaming nag-enjoy ng asawa ko sa paglilibot, Manang. Hindi tuloy namin na malaya ng oras. Ani Jackson na kumindat pa sa kanya. Pagdating ng hapunan ay kasabay nila ang matanda. Asikasong-asikaso si Lena ni Jackson. Maalaga talaga ito. Hindi siya nagsisisi na pumayag siyang i-workout ang pagsasama nilang mag-asawa. Mali siya ng pagkakakilala sa lalaki. Habang magkasama sila ay natutuklasan niya ang totoong ito. Oo, mayabang ito at maloko. Subalit mabait ito, maalaga, maasikaso, at napapatawa siya. Huwag mong kalimutan na masarap ding humalik, Lena. Wika sa kanya ng pilyang bahagi ng isip. Ang sarap ng luto ni Manang. Wika niya sa asawa pag-akyat nila sa silid nito. Sa kanya ako natutong magluto. Talaga? Yes, siya nagturo sa amin ni Jameson. Lumapit sa kanya si Jackson. Speaking of masarap, may alam akong mas masarap, Mrs. Ano naman? Alam mo na kung ano. Hinawakan nito ang kanyang bewang. Hinapit siya at hinalikan. Pumikit siya at walang pag-aalinlangang tinugon ang halik nito. Nang gabing yon, sa unang pagkakataon ay isinuko ni Lena ang sarili kay Jackson. Kinabukasan, nagising siya na mag-isa sa kama.
Nang maalala ang naganap sa kanila ni Jackson kagabi ay napangiti siya. Bago pa siya makabangon ay bumukas ang pinto ng silid. Inuluwan niyon si Jackson na may hawak na tray ng pagkain. Good morning, sweetheart. Good morning. Pigil ang ngiting bati niya. Bakit may pagkain kang dala? I brought you breakfast. Inilapag nito ang breakfast tray sa harap niya. Napansin niya ang isang peraso ng sariwang rosas na naroon. Kinuha yun ni Jackson at inabot sa kanya. Para sa maganda kong asawa. Nagwala ang puso ni Lena sa kaswitan nito. Thank you. Saan mo naman to kinuha? Pinitas ko sa garden. Bakit nagakit ka ng pagkain? Sinabi ko kay Manang Mona na pagod ka kaya dito ka na sa kwarto magbe-breakfast. Namula siya at pinanlakihan to ng mga mata. Nakakainis ka. Anong iisipin nun? Pilyo itong ngumiti. What? Pagod ka naman talaga, di ba? How are you, sweetheart? Masakit ba ang katawan mo? Medyo. Kasalanan mo yan. Bakit kasi ang laki ng ano mo? Feeling ko nahati ang katawan ko sa gitna. I'm sorry, baby. I can't do something about it. Pero nagdahan-dahan naman ako Napanguso siya nang maalala kung paano siya iningatan ng asawa kagabi. I guess hindi tayo makakapangabayo mamaya. Pilyong tanong nito. Sa tingin mo kaya kong sumakay ng kabayo sa lagay ko ngayon? Ipahinga mo yung alaga mo. Aling alaga, sweetheart? Si Luna ba o itong alaga kong ibon? Natatawang kinurot niya ang braso ni Jackson. Pareho, wala muna for the next few days. Isang naaaliw na tawa ang isinagot nito bago siya hinalikan sa noo. Pagkatapos mag-ayos ay pinagsaluhan nila ang pagkaing dala nito. Tanghali na nang bumaba sila ni Jackson. Sa maghapong yun ay nanatili lang sila sa mansyon. Nagkwento kay Lena ang asawa tungkol sa naging buhay nito sa farm. Sa sumunod na mga araw ay lalo pang naging maalaga at malambing si Jackson. 2 araw ang nakalipas, pagkatapos umayos ng katawan niya, ay nakapaglibot silang muli gamit ang kabayo. Iniangkas din siya ng asawa sa motorsiklo nang yayain niya itong maglibot sa kalapit na bayan. Akala ko ba motocross champion ka? Bakit ang bagal mo naman magpatakbo ng motor? Reklamo niya sa asawa pagbalik nila sa farm pagkatapos ng 1 oras na paglilibot. Inayos nito ang buhok niya na nagulo ng helmet. You were riding with me. Kailangan ko mag-ingat. Ang sarap palang sumakay sa motor. Iba yung feeling. What if turuan mo ako magmotor? No baby, it's dangerous. Ang daming naaaksidente sa motor lalo na dito sa Pilipinas. Iaangkas na lang kita kapag gusto mo. Napanguso siya sa protectiveness nito. Ang damot ng asawa ko. Ako na lang yung sakyan mo, Mrs. Huwag na tong motor ko. Nakangising wika nito. Naiiling na natawa na lang si Lena sa kalokohan ng asawa. Pagkatapos ng 2 linggong pananatili sa farm ay bumalik na sila sa Maynila. Dumiretso sila sa mansyon ng abuela nito. Pagdating doon ay sumalubong sa kanila si Jameson at ang asawa nito na nakauwi na ng bansa. Congratulations! Hindi niyo man lang kami hinintay makauwi bago kayo nagpakasal. Nakangising wika ni Jameson sa kanila. Katabi nito ang magandang asawa nitong si Kresha. Bakit naman kita hihintayin? Nasa ibang bansa din naman ako nung nagpakasal ka. Sagot ni Jackson sa kapatid. Natawa si Jameson bago bumaling kay Helena. I can't believe nagpakasal ka sa kapatid ko. Alam mo bang matagal ka ng crush nito? Natigilan si Helena sa narinig. Huwag ka nga chismoso, Jameson. Come on, sweetheart. Let's get inside. Batiin natin si Lola. Ani Jackson at ikiniya siya sa loob ng mansyon. Pagkatapos nilang kausapin ng abuela ay bumaling siya kay Jackson. Ano yung sinabi ni Jameson? Crush mo ako dati pa? Umamin ka nga, Jackson. Oo, matagal na. High school pa lang. Tila nahihiyang pag-amin nito. Napaawang ang mga labi niya. Seryoso? Oo, ang ganda-ganda mo Talented pa. Nagwala ang puso ni Lena. Talaga, maganda, talented talaga ako, no? I agree. Kaso naiinis ako sa'yo dahil si Jameson ang crush mo. Ewan ko ba naman sa'yo? Mas gwapo naman ako sa kakambal ko At itong si Lola, naisipan ka pang ireto kay Jameson. Natawa siya. Mayabang ka kasi at kalat sa campus ng pagiging babaero mo. Kaya si Jameson ang naging crush ko. Sino ba namang matinong babae ang magkakagusto sa babaero? Ang kambal mo noon, matino at ideal man. Umirap ito na lalo niyang ikinatawa. Huwag ka nang umarte dyan. Ikaw naman ang crush ko ngayon, mister.
Talaga? Ako na ang crush mo? Oo, ikaw ang asawa ko eh. Bumalik ang ngiti nito. Good. Ako lang dapat. Sa akin ka lang. Ayokong may kahati sa atensyon mo. Sa'yo lang ako. Very good. Teka Jackson, kaya ka ba pumayag na magpakasal sa akin dahil crush mo ko? Umangat ang sulok ng mga labi nito. What do you think? Hindi ko naman talaga kailangan ng pera ni Lola. Marami ako nun. Truth is, I like you, kaya pumayag ako sa gusto ni Lola. Hinawakan nito ang bewang niya at hinapit siya para halikan. Ano ka ba? Baka biglang pumasok si na Jameson. Nangingiting saway niya sa asawa. Eh di halikan din niya yung asawa niya kung naiinggit siya. Sagot nito bago siya muling hinapit. Natawa na lang si Lena bago nagpaubaya sa asawa. Sa sumunod na mga araw, naging abala si Jackson sa trainee sa kumpanya ng kanyang ama. Nang umagang yon, inagahan ni Lena ang gising para maipagluto ng almusal ang asawa. Sabalit napatunayan niyang palpak talaga siya sa kusina. Sweetheart, nagluto ka? Gulat na tanong ni Jackson nang abutan siya sa kusina. Alanganing ngumiti siya sa asawa. Sinubukan ko magluto pero palpak eh. Bumaling siya sa pancakes na nagkadurog-durog at pritong itlog na muntik ng masunog. Nakakainis, hindi talaga ako marunong magluto. It's okay baby, kulang ka lang sa practice kaya ganyan ang resulta. Come on, let's eat. Kakainin mo yan? Nabiglang tanong niya kay Jackson. Of course, pinaghirapan yata to ng asawa kong maganda. Kahit ano pang lasa, kakainin ko. Pakiramdam ni Lena ay maiiyak siya sa sinabi ng asawa. Okay naman yung lasa, pangit lang yung itsura. Ngumiti ito at hinalikan siya sa pisngi. Then let's eat. Thank you for cooking us breakfast, sweetheart. Magpapractice ako magluto. Okay baby, but don't force yourself, okay? Hindi mo naman kailangan magluto. I can cook for us. At pwede rin tayong mag-hire ng cook. Pero gusto kitang ipagluto, Jackson. Ano bang paborito mong pagkain? Paborito ko? Ikaw? Seryoso nga, Jackson. Seryoso ako dun, baby. Ang sarap mo kaya. Kumindat ito. Isa. Napuno ng halakak nito ang kusina. Ang cute mo talagang mainis, sweetheart. Pero seryoso, kung anong lutuin mo, magiging paborito ko. Galing mo talaga mambola, Mr. Ferreira. Kung course lang sa kolehiyo ang pambobola, summa cum laude ka panigurado. Totoo naman kasi. Oo na, basta ako lang yung binobola mo ah. Ikaw lang, walang iba. Pakis nga. Pabirong umirap si Lena, sabalit sa huli ay pinagbigyan din ng asawa. Sa sumunod na araw ay naging abala siya sa pag-aaral magluto. Kahit na madalas palpak ang resulta ng ginagawa niya, ay kinakain naman yun ni Jackson. 2 linggo ang nakalipas, lumipad sila pa Singapore para sa huling motocross competition na sasalihan nito. Ipinakilala siya ni Jackson sa manager nito at mga kaibigan sa motocross world. Doon niya napagtanto na talagang sikat ang asawa. Sigurado kang magkakwit ka na sa motocross, mister? Parang sayang naman kung hihinto ka. Ang galing mo pala. Anya sa asawa matapos mapanood ang pagpapractice nito. Kahit nakidabahan siya sa agresibong pagmamotor nito, ay hindi niya mapigilang hindi humanga sa asawa. I'm sure about it, sweetheart. Pinagbigyan ko lang naman ng sarili ko na gawin ang hilig ko ng ilang taon. Hindi ko naman alam na magiging champion ako. Wala eh, magaling tong asawa mo. Ang yabang. But seriously, sweetheart, I really want to quit. This made me happy but this is not my life. Ang buhay ko, sa piling mo ng pamilyang bubuin natin. Nagwala ang puso ni Lena. Sa loob ng mga araw na magkasama sila ng asawa ay tuluyan ang nahulog ang puso niya rito. Mahal na niya si Jackson. Sigurado siya roon. One of these days, ipagtatapat niya ang nararamdaman rito. Umaasa siya na pagmamahal na rin ang nararamdaman nito para sa kanya. Kinabukasan ay formal na nagsimula ang competition na sinalihan ni Jackson. Kaya pala ang dami mo babaeng fans, ang gwapo-gwapo mo sa riding outfit mo. Wika niya habang pinagmamasdan ng asawa sa tracksuit na suot. Don't worry baby, ikaw naman ang pinakamaganda para sa akin. Napangiti siya. This is my last race, sweetheart. Come on, bigyan mo ka ng pampaswerte. Anito. Sa kabila ng mga tao sa paligid nila ay binigyan niya ng halik si Jackson. Bahagya siyang kinabahan nang magsimula ang karera. Sa kabila niyon ay may ngiting pinanood niya ang asawa.
lalo na ang masaksihan kung gaano ito kagaling. Subalit sa kalagitnaan ng karera ay isang aksidente ang naganap. Tila huminto ang tibok ng puso ni Lena nang makita kung paano natumba ang motor na sinasakyan ni Jackson. Malabo na sa kanya ang sumunod na nangyari. Basta namalayan na lang niya ang sarili sa loob ng ambulansya kasama ang asawa. Jackson! Umiiyak na sambit niya habang nasa tabi nito. Hindi niya mahawakan ang kamay nito dahil nabalian to. Shh, baby, stop crying. I'm okay. Nahihirapang wika ng lalaki. Huwag ka munang magsalita. Nag-aalalang wika niya. Then stop crying. Ayokong nakikita kang umiiyak. Okay ako. Just some broken bones. Paano hindi ako iiyak? Nag-aalala ako. Mahal kita, Jackson. Hindi ka pwedeng mawala sa akin. Anong sabi mo? Tila hindi makapaniwalang tanong nito. Mahal kita. Sa kabila ng iniindang sakit ay ngumiti ang asawa. Sa wakas narinig ko rin yan sa'yo. Pwede na siguro akong mamatay. Tumigil ka nga. Bawiin mo yung sinabi mo. Nangihilakbot na sagot niya. I'm sorry, baby. Masaya lang ako. Kasi mahal din kita. Mahal na mahal. Napaawang ang mga labi ni Lena. Subalit bago siya makasagot ay dumating na sila sa ospital. Agad na dinala si Jackson sa emergency room. Mahigit 1 oras ang nakalipas, nilabas siya ng doktor at sinabing ligtas na ang asawa niya. Agad siyang nagtungo sa silid na nilipatan nito. Nakasling ang isang braso ni Jackson habang nakabenda ang isang paa nito. Hi, sweetheart. Nakangiting bati nito. Naupo siya sa tabi ng lalaki. Na-ospital ka na, nakuha mo pang humitiryan. I told you, hindi naman malala tong injury ko. At paano hindi ako ngingiti kung narinig kong mahal mo ko? When did it happen, Lena? I don't know. Nung halikan mo ako, may attraction na ako nararamdaman sa'yo. And that attraction turned into love. Tama si Lola Jimena. Ang dali mong mahalin. Masuyong ngumiti si Jackson. I'm in love with you, Lena. Pumayag ako magpakasal sa'yo dahil gusto kita. At sa unang araw pa lang ng kasal natin, na-realize ko na higit pa sa simpleng pagkagusto ang nararamdaman ko sa'yo. Mahal kita, sweetheart. Pangako sa'yo lang ako. At please sa akin ka lang din. Ikaw lang ang tanging gusto kong makasama. Hanggang sa pagtanda, hanggang sa kabilang buhay. Mulang bumagsak ang luha niya. Sa pagkakataong yon ay dahil lamang yun sa labis na kaligayahan. I love you so much, Jackson Ferreira. And I love you so, Helena Ferreira. Now kiss me, my beautiful wife. Masuyo niyang dinampian ng halik ang mga labi nito. Ganun lang, baby. Nasaan yung halik na itinuro ko sa'yo? Nakangusong tanong nito. Nasa ospital tayo, saka na paglabas mo. Pero ilang araw pa yon. Magtiis ka muna. Mula ngayon, hindi ka nasasali sa kahit anong motocross racing. Totohanin mo ang pagretiro sa sports na yan. Huwag ka na ring magmotor. Baka atakihin ako sa puso kapag naaksidente ka ulit. Alright, baby. I don't want you to worry anyway. Pero dahil bawal na ako sumakay sa motor, payag ka ba na ikaw na lang ang laging sakyan ko? Natatawang inirapan niya ito. Nasa ospital na nga tayo, hindi pa rin nawawala ang kalokohan sa'yo. Well, mahal mo naman ako kahit ganito ako, di ba? Mahal na mahal. Walang pag-aalinlang ang sagot niya. At mahal na mahal din kita, misis ko. Buong pagmamahal na sambit nito. Kinabukasan ay dumating ang pamilya ni Jackson, gayon din ang mga magulang ni Lena na pawang nag-aalalang lahat sa sinapit ng asawa niya. 2 araw ang itinagal ni Jackson sa ospital bago ito nakalabas. Agad silang umuwi ng Pilipinas. Inalagaan niya ito mabuti habang nagpapagaling. Nang tuluyang gumaling si Jackson mula sa mga injury nito, naganap ang ikalawang kasal nila ng asawa. Doble ang selebrasyon sa araw ng ikalawang pag-iisang dibdib nila dahil natuklasan ni Lena na nagdadalang taon na siya sa panganay nila ni Jackson. Matapos nga ang 9 na buwang pagbubuntis ay isinilang ni Lena ang panganay na anak nila. Natututunan ng pagmamahal. Yun ang napatunayan ni Lena sa relasyon nila ni Jackson. Kahit noong una ay hindi niya gusto ang asawa, nakapasok ito sa puso niya at natutunan niya itong mahalin. Instant marriage man ang naganap sa pagitan ni Lena at Jackson, mananatiling panghabang buhay ang pagmamahalan na nabuo sa kanilang mag-asawa. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like,
comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.